Hi everyone! Good afternoon sa inyo! Hello guys! So, kumusta na kayo? So, kumusta ang spiritual life natin, ang Christian life natin, so ang pagiging Kristiyano natin sa mundong ito, sa ating lugar, kung nasan man tayo ngayon, kumusta, nag-grow ba tayo spiritually, or nagiging stagnant na tayo, o wala na tayong natututunan, o nag-stop na yung pag-grow natin. So, ang Diyos pa rin na nagpapatubo at nagpapalago kung ano man na naitanim sa atin ng Word of God sa puso natin ng Panginoon Diyos. So ngayon, itatakalap ko sa inyo na sa puso tumitingin ang Diyos, no matter what, ano man ang mangyari sa atin. So guys, tingnan natin kung ano nangyari kay Haring David noon, nung bago siya hirangin ng Diyos bilang hari ng Israel, pagkatapos ni King Saul, at kung ano ang nangyari sa kanila at ang sinabi ng Diyos kay Samuel, ang humira sa kanyang propeta noon kay David, at kung paano nangyari ito. Come on guys, basahin natin. Pinapunta kay Jesse si Samuel. According to 1 Samuel chapter 16 verse 1, sabi rito, sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papapahiran mo ng langis. Ayun. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya ay sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Sagot ni Samuel, naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinahanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito, tatay ni David, at inanyayahan sa paghahandog. So eto na. Paano pinahira ng langis si David? Ganito ang nangyari guys. Ayon sa chapter 16 verse 6, na magkaharap-harap na silang lahat, nakita ni Samuel si Eliab, ang panganay yata na kapatid ni David. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Hallelujah! Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, isa lang pastol. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. Ito na. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David. Ito na pala si David. Sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon sumakanya ang espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. So hallelujah. Dito na inanoint with oil ng propetang Samuel si David nung siya ay napili ng Diyos bilang maging hari. So, hindi pa siya hari nito, guys. So, marami pa mangyayari sa buhay niya at kay King Saul, sa buhay rin ni David. At sa buhay ng haring Saul na ito, na hindi na naging kalugod-lugod kay Yahweh, sa Diyos. So, marami pa mangyayari sa buhay nila bago naging hari si King David. So, hindi pa niya napapatay si Goliath nito. So, hindi pa siya nagkakaroon ng mga achievements in life. So, eto na yung paghirang sa kanya. So, guys, napansin nyo, sa puso tumitingin ang Diyos. Sa paghirang ng Diyos kay David,
Sa puso tumingin ang Diyos, hindi sa panlabas na anyo ng isang tao. So guys, ganito ang pagkatawag sa akin at pagpili ng Diyos sa inyo pong lingkod. Hindi ako perpekto sa aking mga gawa, pero ang puso ko ay malinis. It's toward God. Nakita ito ng Diyos at pinagpapala niya ako dahil dito. Hallelujah! Now, kung hinuhusgahan tayo ng iba, ng kapwa natin, sa mga ginagawa natin, sa panlabas nating mga ginagawa, don't worry. Sa puso natin nakatingin ang Diyos. Kung totoo tayo naglilingkod at matapat tayo sa puso natin, kaya patuloy tayong magtapat sa Kanya. Hallelujah! Huwag tayong matisod sa mga naninira sa atin. Nakikita ng Diyos ang totoo sa atin sa pamamagitan ng ating puso. Ang Diyos ang nagre-reward sa lahat ng hirap natin sa mundong ito sa paggawa ng kalooban niya. Salamat po, Panginoon, at kilala mo kami. Hallelujah! Bilang mga tupa na sumusunod sa aming pastol, ang Panginoong Jesus. So, ang bunga ng Espiritu, ano ba ang mga bunga ng Espiritu na tumutulong sa atin para magawa ang kalooban ng Diyos? Ito ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, ang mga bagay nito ang tumutulong sa atin para makapaglingkod tayo sa Diyos na kahit hindi perfecto o minsan nagkakasala pa rin tayo, kahit naglilingkod tayo, natatanggap pa rin ng Diyos ang paglilingkod natin. So guys, ito, mga bunga ng Espiritu na to, ang tutulong sa atin sa araw-araw para magawa ang mga utos ng Diyos. So God, sa inyo po kami umaasa at nananampalataya ng lubos, lagi-lagi, para po magawa namin ang kagustuhan mo na gawin namin sa mundong ito, sa harap ng kapwa namin, kapwa-tao. So guys, nalaman nyo na. So, dito muna ako magtatapos ngayon, and marami pa ako itatakalap sa inyo sa pagdating pa ng panahon. And bye for now muna. Thank you God for everything, sa lahat ng blessings niya, and for the Lord Jesus Christ. Enable us to continue following the Lord hanggang wakas. Peace, peace. May peace be with us all, guys. And guys, nga pala, so may nangyari sa akin na hindi maganda kahapon. Nagkasakit ako, and may nangyari, napagalitan ko yung anak ko. Medyo napagbuhatan ko siya ng kamay, and yun, ngayon natutulog na siya, and nagdulot sa akin ng kalungkutan, pero nananampalataya pa rin ako na maiintindihan ng Diyos ang ginawa ko at ng anak ko, ang ginawa ko sa kanya kahapon. So hirap na hirap kasi ang kalooban ko kahapon at ang utak ko at ang pakiramdam ko. So hindi ko na kinaya, guys. So yun ang ibig sabihin na doon nakakagawa tayo ng mali o ng kasalanan. So, sinigawan ko siya ng sinigawan, ng anak ko. So, manghingi tayo ng tawad sa Diyos at tayo tatanggapin niya. Yun lang yun. Yun ang sigurado doon, guys. Kasi nakikita niya yung puso natin na hindi natin gustong gawin yun. So, nagagawa lang natin yun sa sobrang paghihirap, sobrang sakit ng nararamdaman natin. And, alam ng Diyos kung ano tayo. Kasi salamat Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. So guys, kilala tayo ng Diyos. Alam niya kung ano nasa puso natin. So kung hinuhusgahan tayo ng tao na, salbahe yan, hindi yan totoong anak ng Diyos, huwag tayong magtatamlay sa ganong bagay. Kasi hindi yun totoo towards us, according to us, ourselves. So Diyos pa rin ang nakakakilala ng puso't isipan natin ng totoong tayo. So, let's continue to do good. Let's continue to do what's right, kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, and huwag kayo mag-alala, siya ang nagre-reward sa bandang huli.
Hallelujah! Ibibigay niya ang bagay na gusto natin pagdating ng panahon. Dahil tayo naglilingkod sa Kanya ng tapat, though hindi perfect, kahit hindi masyadong pulido, cause nasa mundo tayo na punong-puno ng kasalanan and nagahari si Satanas. So, hindi natin magagawa sa ating kakayahan lang. So, tinutulungan tayo ng Holy Spirit within us, hallelujah, para magawa natin ng tamang bagay. Ayun, anong nangyari sa anak ko, yun, hihingi ako ng tawad sa kanya mamaya, pagising niya, tutulog siya sa kwarto ngayon. So, nagpapahinga na. So, kagabi natulog siya sa kapitbahay, sa kaibigan niya, cause nakakaramdam ng takot sa akin. So, ngayon, aayusin ko ang lahat, sa tulong ng Diyos, maibabalik namin ang dati naming relasyon na aking anak. Thank you, Father God. Salamat po. And, at natutuwa ako, guys, na hindi niya hinahayaang mapahiya ang anak ng Diyos sa harap ng mga unbelievers. So, ginagawa niyang malakas ang loob ng isang anak ng Diyos, ng isang Kristiyano, and hindi nahihiya, hindi kinahihiya ang Diyos sa iba. Okay? And magagawa natin ang tama. We can do all things through Christ who strengthens us. And hindi tayo mawawala ng pag-asa pag dumating ang point na tinutok sa tayo ng dyablo na gumawa ng mali. And yun na nga, nakagawa na tayo ng mali, hindi na tayo hahayaang malugmok. We're persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. We are blessed beyond the curse. For the joy is gonna be my strength, for the joy comes in the morning. Kung sa gabi, nagkasala tayo, pag nagising na sa umaga, eto na naman ang Diyos, nagbe-bless sa atin, binibigyan tayo ng mga blessing araw-araw. Hallelujah! So, that's it, guys. Yun lamang ang masasabi ko sa inyo, bilang testimony. So, nag-testimony na ako sa buhay ko, kung anong nangyari sa akin ngayon. Ikaw, guys, kumusta ka na? So, boys, girls, kumusta na kayo? And paano nyo nararanasan ng Diyos sa buhay nyo araw-araw? Paano nyo na natatamasa ang kabutihang loob ng Diyos sa buhay nyo araw-araw? Ako ito na. So, thank you God for everything, sa lahat ng ginagawa mo sa amin sa buhay na ito, sa mundong ito, araw-araw. And pinatutunayan mo lang na hindi mo pinababayaan ng mga anak mo. Magtatapat ka hanggang wakas, kaya magtatapat din kami hanggang wakas sa iyo. Hallelujah! So, that's it, guys. Bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. Mwah! 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 And we love you with the love of the Lord, as the children of God. So, bye for now. See you next time. Bye! God bless. Mwah!